Kamusta Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging tema ng reading natin ngayon. Hahayaan ko lang ang cards kung anong energy ang makukuha. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Wands. Yung tema ng reading natin ngayon ay tungkol sa pagtatalo. Merong mga hindi na pagkakasunduan. Pero kahit na naisip mo na imposible ito na magkakaroon ng pagkakasundo, meron pa rin itong peaceful ending. At saka kapag ka marunong makipag-ayos o kaya yung inuunawa mo na lang yung situation, hindi naman katumbas niyan yung kabiguan o yung kahinaan mo. Ibig sabihin niyan ay yung pagpapahalaga sa sarili, bukas ang isip mo, at saka marunong kang bumalanse. Yung pagiging negatibo ng iba, kahit nasabi ko na ito noon, huwag mong dalhin sa sarili mo. Mas marami pang importanteng bagay na mas dapat bigyan ng pansin or pagpapahalaga. Mahirap din kasing kontrolin yung galit. Pwede ka naman magalit pero huwag mong dibdibin. Four, you're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Mukhang meron ka nga talagang hinanakit kasi pinapakita pa rin sa angel number mo eh. Pero binibigyan ka ng advice. 444, you're on the right path. Laban lang kahit na yung tinatahak mong landas ay hindi ganun kadali. Alamin naman natin ang masasabi ng mystical cards. Itong limitless kapag ka wala ng pagdududa sa'yo o kaya takot, ibig sabihin, wala ng limitasyon sa buhay mo. Kayang-kaya mo nang harapin kung ano man yung mga darating na challenges. Ang nagpapalimita lang naman sa'yo yung pinapaniwalaan mo. Connected din itong card mo, liberation, sa limitless. Mas maigi, bukod sa nabubuhay ka ng mabuti, mabuhay ka rin ng walang pagsisisi. Yung bang kapag ka inaalala mo na yung buhay mo, na inilaan mo sa mga positibo, maliit man or malaki na upgrading ay nakakabuti sa iyo. Yun nga lang healthy ka, napaka-laking tulong na eh. Kasi marami kang pwedeng magawa. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. At saka kapag ka hindi mo nilimitahan yung sarili mo, nirelease mo sa mga negativity, doon na magkakaroon ng balanse, yung magiging flexible ka na, at may enjoy mo pa yung buhay mo. At saka merong changes na mangyayari sa buhay mo kasi yung dalawang cards na limitless at saka liberation, yan din yung isa sa ibig sabihin. 5 of Pentacles, 7 of Cups, 6 of Cups. Pagkatapos ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo
sa personal mong buhay, sa financial, sa career, meron ng pagbabago mangyayari, 'di ba? Nabanggit na nga ng mga cards. Ito na yung simula na makakatulong ka na sa loved ones mo. Kasi base sa cards, yan yung pinaka-concern mo. Yung makatulong ka or magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. At saka, ang ilan sa inyo, yung unang pinanggagalingan ng pagtatalo ay financial. Nagiging mainitin yung ulo kasi maraming kakulangan sa money. Pwedeng person mo ito or ikaw na nadadala ng emosyon dahil sa pagkalito kung paano ka makakatakas sa mahirap na sitwasyon. Pero bibiyayaan ka ng universe na magkaroon ng chances ulit. At saka bawat problema na darating sa'yo, may mga solusyon na nakaredy ang universe na para pagpilian mo sa karir mo man ito, sa financial or personal mong buhay. Ang ilan sa inyo magsisimula ng bagong career o kaya negosyo. Meron kasing ilan sa inyo na hindi magkasundo sa trabaho kaya umalis ka or natanggal ka. Huwag kang mag-alala kasi maganda naman yung balik sa iyo. Dahil sa wala ka namang masamang hangarin kundi gusto mo lang talagang kumita or magtrabaho. Single ka man or nasa relationship, inabandon na ka ng person mo or nagkahiwalay, huwag kang masyadong maging malungkot kasi marami kang magiging romantic opportunities. Ang ilan sa inyo sa relasyon nagkaroon man ng problema, maibabalik sa dating estado ang relasyon, kumbaga magkakasundo muli. Haharapin nyo ng person mo yung magandang future at saka yung mga challenges together. Six of Pentacles, the Sun, at Ace of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung sa mga panahon na mahirap yung sitwasyon mo, may mga taong sumuporta sa'yo, hindi mo sila nakalimutan. Yun kasi yung ipinakita ng cards mo sa una. Kaya, kung ano yung mga magandang ginagawa mo kahit na hindi mo to napapansin, natural mo ito, hindi ka naghihintay ng kapalit, ibinalik ng universe sa iyo. Yung kahilingan mo na maging stable na yung pamumuhay mo, yung maging happy ka. At saka kung titingnan mo yung mga cards, nasa present na tayo guys na pwedeng makamit mo na ito ngayon or sa mga susunod na buwan or next year. Tagumpay ito guys sa pangkalahatan. Pero, ang pinakauna ay yung patungkol sa financial. Tutulong ka sa mga taong tumulong sa'yo nung nahihirapan ka at saka magiging maingat ka na rin sa mga makakamit mong tagumpay na pangmatagalan sa financial. Mareresolbahan mo na rin yung problema mo sa financial. Para sa mga single, ayon lang sa mga cards na ito ang ilan sa inyo, merong potential person na meron siyang kaya sa buhay o kaya madiskarte. Siya yung mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Magkakaroon kayo ng relasyon ng person na ito. At saka magiging mature ka sa kanya, marami siyang maitutulong sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na pareho nyo nang naiintindihan ng person mo kung ano yung mga dapat binibigyan ng priority bukod sa relasyon nyo at saka bukod sa isa't isa.
Pareho na kayong maraming natutunan sa relasyon at marunong na rin kayong pareho na bumalanse. Kahit na nagkakaroon ng positive or magandang outcome yung relasyon nyo or pamumuhay, ipagpatuloy pa rin na magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Ace of Wands, Nine of Cups, at Ace of Swords. Alam nyo guys, yung mga cards, kung ikukumpara mo yung buhay mo sa noon, malayong malayo na sa mangyayari sa'yo sa susunod na taon or sa future. Wala na kasing balikan sa nakaraan. Tuloy-tuloy ka lang sa mga pangarap mo na nagkakaroon ng katuparan. At saka malinaw na rin sa iyo ang lahat kung ano yung mga bagay na gusto mo at saka yung gustong bigyan ng prioridad. Sa kalusugan naman, malakas yung pangangatawan mo. Kaya kung meron kang maling habit o kaya meron kang bisyo, itigil mo na yan. Na kahit paunti-unti. Kasi kung ngayon, hindi mo mapigilan yung mga unhealthy habit, sa future, magagawa mo ito. Future pa naman ito guys, kaya kung meron ka mga hindi magandang gawain, itigil mo na kasi surgery yung pinatutungkulan ng cards eh. At saka kaya ka pinakakalma patungkol sa galit o kaya problems kasi hindi kaya ng nerve mo. Maigi na malaman mo para maiwasan mo hindi mangyari sa iyo. Para sa ilang single, mas maigi na magkaroon ka ng iba't ibang kakilala or magsimula ng bagong relasyon. Kasi yung magiging kahihinatnan, yan yung makakatulong sa iyo para sa ipaglalaban mong relasyon sa future. Ang ilan na nasa relationship, kung nagkakaroon man kayo ng pagtatalo ng person mo, meron ng bagong stage kayong sisimulan na mas pabor. Para mas lalo maging pabor, kalimutan ng past at harapin ang present. Itong Queen of Pentacles ang nagpapaalala sa iyo na soon, makakamit mo kung ano yung idinadalangin mo. At saka ipagpatuloy yung pagiging mabuti at pag-aalaga sa sarili or kapwa. At yung mabalanse mo din, yung pagiging matagumpay, stable at happy na pamumuhay. Ano man ang gender mo, yun yung pinapanalangin mo, dalawang cards na maging stable yung pamumuhay mo at saka maging masaya. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. May posibilidad na hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Sagittarius, at Aries. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. R, V, Y, P, J, U, G, at B.